Just a quick commercial. After listening to this video and it makes you happy, please click the like button, subscribe to my YouTube channel, Recap Stories PH, and click the notification bell to receive an update whenever I post new stories. Thank you and happy listening. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut, at ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari sa amin ng asawa ko mga 5 taon na ang nakakalipas. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo dahil undas na. At dahil sa mga kababalaghang nagsisimulang mangyari muli sa amin itong mga nakaraang taon. At dahil na rin po sa kakaibang karanasan namin, ay mamabutihin ko pong itago na lamang ang aming tunay na pangalan. Ako po si Dennis, 30 years old at isang psychometrician, at lumaki sa Albay Province. Ang asawa ko naman ay si Lady, 28 years old at dito sa Maynila ipinanganak. Noong high school ako ay lumipat na sa Maynila ang aming pamilya. Kaya naman halos dito na rin naman kami lumaki. At umuuwi na lamang kami sa Albay kapag magbabakasyon o kaya naman ay may reunion ang mga magkakamag-anak. Napakaganda po ng aming lugar, Papa Dudut. Naabutan ko pa noong panahon na konti pa lamang ang mga tao. At napapalibutan pa ang mga iilang bahay sa barangay namin ng malalaking puno at napakagandang mga bulaklak. Marami din pong mga pasyalan sa aming lugar tulad ng mga batis at kuweba. Pero ang pinaka naaalala ko ay kapag nagpupunta kami sa mga liblib na lugar noong mga bata pa kami. Noon ay nakaugalian namin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga madadaanan. Bagay na itinuro sa akin ng aking lola para daw hindi ako makagambala ng mga maligno at ng mga espiritu. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan sa aming lugar. Karamihan sa kwento ay mga tungkol sa aswang na gumagala kasama ng mga normal na tao at mga maligno na nakatira sa mga malalaking puno. Kahit pa ang sarili kong ina ay may ibinahaging kwento sa akin na noong mga 3 or 4 years old pa lamang siya, nang karay-karay siya ng aking lola na naglalakad ay may nakita siyang isang babae na nakadikit sa silong ng isang kubo. At ang mahaba at malagong buhok nito ay nakalaylay at umaabot sa lupa. Nang tinanong daw niya ang lola ko, itinuro ang babae at tinanong kung ano yon. Noon ay kumaripas na ng takbo ang lola ko habang karay-karay siya. At pagka-uwi ay doon niya nalaman na ang babaeng yun daw pala ay isang aswang na hinihigop ang buhay na bata na nasa sinapupunan ng buntis naming kapitbahay. Habang lumalaki ay marami pa akong mga kwentong napapakinggan na kagaya ng kwento ni nanay. Pero nang kami ay magpamaynila na, ay unti-unti na rin itong nakalimutan. At nang tumanda na nga ako ay tumigil na rin talaga akong maniwala sa mga ganong klase ng kwento. Graduate kasi ako ng psychology, Papa Dudut. Kaya para sa akin, ang mga ganoong bagay ay baka bunga lamang ng imahinasyon. O kung hindi naman, ay sigurado akong pinaglalaroan lamang sila ng kanilang mga utak. At may siyentipikong paliwanag kung bakit sila nakakakita at nakakaranas ng kababalaghan. Noong nasa Maynila naman kasi ako ay halos wala na rin naman akong naririnig ng kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Maliban na lamang sa mga paminsang kwento ng mga kakilala ko tungkol sa mga multo na nakita o naramdaman nila. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng kababalaghan, Papa Dudut. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ang pinakamasaklap ay ang malagay pa sa kapahamakan na ang ngayon ay asawa ko ng si Lady.
3 years ago nang magkaroon ng grand reunion ang aming mga kamag-anak sa Albay. Noon naman ay isinama ko na si Lady para formal na ipakilala sa kanila bilang GF ko. Si Lady po ay isang mahinhin, mahiyain pero matalino at magandang babae. Mestizahin din po siya. May pagkakahawig po kay Janine Gutierrez. Bago po ang reunion naming yon, ay mga 2 taon na rin po akong hindi bumibisita sa aming probinsya. Kaya talagang nagulat ako sa mabilis na developments sa aming lugar, lalo na sa mga bandang bayan, kung saan ay napakarami ng mga building at tabi-tabing bahay na nakatayo. Dumadami na rin po ang mga tao at halos talagang city na kung titignan. Naging maayos at masaya po ang aming reunion. At niloko pa nga ako ng mga kamag-anak ko na huwag ko na raw bibitawan pa si Lady. Kasi naka-jackpot na ako sa kanya. At binibiro pa nila ako na maging alerto daw ako dahil baka makakilala pa siya ng may mas itsura sa akin. Kaya baka magbago ang isip at iwanan ako. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magkakatotoo pala ang pagbibiro nilang yon. At sa kakaiba at nakakapangilabot pang paraan. Bago kami bumalik sa Maynila ay nagkayayaan na mag-swimming kami sa isang batis sa amin. Tanyag po ang batis na yon sapagkat merong yung napakalaki at napakagandang puting-puting bato na sinasabi nila na noon ay pinamamahayan nga daw ng maligno. Pero nang dumating kami doon ay marami-rami ding mga turista. At ang kwentong-kwentong yon ay tila nakalimutan na rin ng marami. Dahil mahilig po sa photography si Lady ay hindi ko po namalayan na lampas kalahating oras na po siyang nawawala at hindi pa bumabalik. Ang naisip ko ay baka naman naaliw sa tanawin kaya ginanahang kumuha ng litrato. Pero nang lumampas na ang 1 oras na siyang nawawala ay kinabahan ako. Nagsimula na po kaming hanapin siya. Nang makita po si Lady ay nakatulala lang siya sa harapan ng isang napakalaking puno ng akasya. Lady! 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 Babe! Lady! Mag-1 oras na kami naghahanap sa'yo. Babe! Huy, okay ka lang? Ha? Ano? Bakit tulala ka? Magta3 oras ka nang nawawala. Lampas 1 oras ka na namin hinahanap. Dennis? Ha? Kararating ko lang dito ah. Wala pang 1 oras ako nang umalis dun sa may batis. Babe, 3 oras ka nang nawawala. Lahat na kaming mga lalaki hinahanap ka na eh. Teka nga, tawagan ko nga sila. Shucks, bakit patay phone ko? Marami pa akong battery kanina. Ayaw magbukas. 3 oras na akong nawawala? Paano nangyari yun? Oo, babe. Tara, bumalik na tayo. Lumulubog na yung araw. Oo nga no. Kanina mataas pa yung araw. Nalilito ko. Ano ba ang huli mong naaalala? Ang natatandaan ko, may nakita akong isang aso. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Tahimik lang siya na nakatingin sa akin. Nung una, natakot pa ako kasi baka kagatin ako. Pero tahimik lang siya. Nakatingin. Nagtaka ako kung paano siya napunta doon. Puro kakahuyan yun at walang malapit na bahay. Tapos naaliw na ako sa kanya kaya binidyohan ko siya. Tapos nun, sinundan ko na siya habang nagvi-video ko. Tapos ayun nga, dumating ka na. Pero wala naman akong asong nakita pagdating ko. Alam ko na, i-check natin yung camera mo kung ano ang nangyari. Sige, eto.
play mo yung video. Ha? Paano nangyari yun? Bakit walang na-record? Baka naman sira yung camera mo. Ewan ko. Andito naman yung ibang mga picture na kinunan ko eh. Yung mga pictures natin sa batis andito rin. Bakit yun lang yung sira? Lady, tara na! Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Dito tayo. Teka, Naalala mo pa ba ang daan pabalik? teka. Nalilito na rin ako. Lady, baliktarin mo ang t-shirt mo. Ha? Baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong suot ko. Ha? Bakit? Basta gawin mo na lang. Yan ang naaalala kong turo sa akin ng bata ko na dapat gawin kapag naliligaw para mahanap ang daan pabalik. Sige, sige. Dali, ayokong abutan tayo ng gabi dito. Hindi ko alam kung nakatulong nga ba, pero nahanap naman namin pabalik ni Lady ang daan. Nang ikwento namin ang nangyari sa liblib na lugar sa may Akasya, ay sinabi kaagad ng mga pinsan ko at kahit ng mga matatanda sa amin na maaari nga daw na napunta si Lady sa lugar ng mga engkanto. Lalo pat ang mga malalaking puno tulad ng Akasya at Balete ay sinasabing bahay daw ng mga engkanto at lamang lupa. Mabuti na nga lang daw at nahanap ko kaagad si Lady dahil kung hindi raw ay baka nakuha ito ng mga engkanto. Ako pa ang nasisi kung bakit ko daw kasi hindi pinaalalahanan si Lady na magsabi ng tabi-tabi po, lalo pat dayuhan ito sa aming lugar. Bukod pa dyan ay meron kasing si Lady na nunal malapit sa mata, kaya't sinasabi nila na isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit maaaring maging lapitin si Lady ng mga maligno at engkanto. Ako naman ay kahit na pinagbaliktad ko na rin ng t-shirt si Lady ay pati na rin ako ay sa puntong yun ay hindi pa rin masyadong naniniwala na gawa yun ng maligno. Sa isip ko ay baka naapektuhan lang ako ng sobrang kaba dahil sa pagkawala ni Lady. Kaya kung ano-ano ang mga naisip ko at nararamdaman. Inisip ko na lamang din na baka may kung anong halamang gubat lang si Lady na naamoy na nagkaroon ng epekto sa kanyang persepsyon at memorya. Yung nangyari naman sa camera at sa aking cellphone ay inisip kong maaring nagkataon lang na nagmalfunction at nasira. Pero kinabukasan ay dinapuan ng matinding lagnat si Lady Papadudut. Napakataas ng kanyang temperatura at nagdidiliryo. Dahil dito ay hindi na rin kami natuloy sa pag-uwi sa Maynila at isinugod namin siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay hindi rin makita ng mga doktor kung ano ang mali kay Lady. Kahit na ano pong gamot ang ipainom sa kanya ay hindi bumababa ang kanyang mataas na temperatura. Kaya pumayag na rin po ako nang sabihin ng nanay ko na tumawag kami ng magtatawas. Akin na ang palanggana. Ito po. Lalaki. Ano po? Pansinin mo ang forma ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki. Lalaki po yung maligno? Engkanto. At hindi lang basta ordinaryong engkanto. Isa itong prinsipe sa kaharian nila. Prinsipe? Bakit niya po binigyan ng sakit si Lady? May nasabi pa si Lady sa'yo na natapakang nuno sa punso. O baka may pinitas siyang bulaklak o dahon sa kagubatan. Wala naman po. Ang sabi niya lang po ay may nakita siyang aso sa gitna ng gubat. Tapos naaliw po siya dito at sinundan niya. Tapos nang nakita ko po si Lady ay naroon na siya. Tulala sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Malapit siya sa puno ng akasya? Opo. Bakit po? Nakursunadahan siya. Paano pong nakursunadahan? Kung prinsipe ang engkantong may gawa nito sa kanya at nakita mo siya na malapit sa akasya, ay baka gustong dalhin ng engkanto si Lady sa kaharian nila. Kaharian?
Ang mga engkanto ay madalas na namamahay sa mga malalaki at matatandang puno. Maaaring puno lang ito sa paningin ng ordinaryong tao, pero sa mga nakukursunadahan nilang mga tao ay ipapakita nila ang tunay na anyo ng kanilang tirahan. Isang maganda at malaking palasyo. Pero bakit naman po gustong dali ng engkanto si Lady sa kanila? Magandang dalaga si Lady. At kahit na nakaratay siya dyan ngayon at hindi ko pa nakakausap, ay huhulaan kong tahimik siyang tao at nagtataglay ng inosensya ng isang bata. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ganyan nga po siya. Ang mga kagaya niya ang natitipuhan ng mga engkanto. Ibig niyo pong sabihin ay nagustuhan siya ng engkanto? Malaking posibilidad yon. At dahil hindi lang ito basta-bastang engkanto at mataas pa ang antas sa kanilang mundo, sa tingin ko'y gusto niyang gawing asawa at prinsesa si Lady. Paano po natin maliligtas si Lady? Ha? Ano yun? Namatay ang kandila. Siya yun. Yung engkanto po? Oo. Ipinararamdam niya sa atin ang lakas niya. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, anak. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong malakas ang puwersa ng karibal mo. Maaaring mapalis ko siya ngayon. Pero hindi ko masisiguro na hindi siya magbabalik. Ikinalulungkot ko. Pero sa mga kagaya ng engkantong ito, sa tingin ko'y hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Lady. Nakailang session din si Lady sa paggagamot sa kanya ng magtatawas papadudot. At nakita ko rin mismo sa sarili kong mga mata ang improvement kay Lady. Kung walang nagawa ang mga doktor ay parang ang nakatulong nga sa kanyang kondisyon ay ang ginawang paggagamot ng magtatawas. Pero sa gulat naming lahat ay walang maalala si Lady sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang huli niyang naaalala ay nang nagpunta kami sa Bates at matapos noon ay ang huli niyang natatandaan ay ang nasa Maynila na kami. Tulad ng nirecord niyang video ay parang nabura din ang lahat ng mga nangyari sa utak niya. At dahil nga sa lahat ng mga kababalaghang nangyari, ay unti-unti na rin ako naniwala na totoo nga ang engkanto at maligno. Naniwala na ako na talagang mayroong mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng tao ng lohika at ng siyensya. Pero ang pangyayaring ito kay Lady ay nagkaroon din ng hindi kaaya-ayang epekto sa aming sitwasyon sa buhay. Dahil sa pagkakasakit ni Lady ay halos isang buwan din kaming namalagi sa probinsya. At dahil hindi ko naman siya maaaring iwanan ay nag-emergency leave ako sa trabaho ko ng isang buwan. Mabuti na nga lang at mababait ang aking mga boss at pinayagan nila ako. Si Lady naman ay hindi pinalad. Dahil mahigpit ang kanyang kumpanya ay napilitan tuloy siyang mag-forced resignation. At matapos noon ay nahirapan na rin siyang makahanap pa ng bagong trabaho. Mula kasi nang mangyari yon kay Lady ay parang may nagbago na rin sa kanya. Mas naging tahimik siya at withdrawn. Sa aking obserbasyon ay gumaling man siya sa kanyang pisikal na katawan. Ay naapektuhan naman na nangyari sa kanya ang kanyang kaluluwa at pagkatao. Ako rin ay medyo na-guilty sa mga nangyari, Papa Dudut. At nahiya ako sa kanyang pamilya. Kung hindi kasi sa akin na dinala ko siya doon at kung binantayan ko lang siya at sinamahan ng sa lahat ng oras ay baka hindi yun nangyari. Kaya mula noon ay mas naging malaki ang naramdaman kong responsibility kay Lady. Obligasyon kong maibalik siya sa dati. At kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pangyayaring yon ay hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na kahit na ano pang mangyari, hinding-hindi ko iiwanan si Lady.
Nang nasa Maynila na kami ay sinamahan ko si Lady na magpatingin sa isang psychologist. Mabuti na nga lang po at ako ay isang psychometrician, kaya naman naging madali sa akin ang makahanap ng therapist na mura lang maningil. Ayon sa pagsusuri ay meron daw depression si Lady. At matapos ng ilang session ay sa awa ng Diyos ay bumuti-buti naman ang kanyang kalagayan. Unti-unti nang bumalik si Lady sa dati niyang ugali na magiliw at optimistic. At nang siya ay gumaling na, ay naging madali na rin muli sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho. Bumalik na sa dati ang buhay namin, Papa Dudut. Naging maayos naman si Lady sa kanyang bagong trabaho at ako naman ay balik sa dati na rin na walang masyadong inaalala. Kaya nang kami ay mag-anibersaryo, ay minabuti ko rin na mag-propose sa kanya na magpakasal. Nasinagot naman kaagad ni Lady ng kanyang matamis na oo. Agad naming plinano ang aming kasal. Pinagkasunduan namin na mag-iipon muna kami sa loob ng 1 taon para sa magagasto sa aming kasal. At bilang paghahanda na rin sa aming future. Naging maayos at maganda ang mga sumunod na buwan. At akala ko'y magtutuloy-tuloy na ito. Hanggang sa may dagok na namang dumating sa aming pagsasama. Napansin ko na meron na namang pagbabago kay Lady. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang kinalaman sa kababalaghan. Napansin kong nagkaroon ng kakaibang sigla sa kanya pero pakiramdam ko ay hindi naman dahil sa akin o sa kanyang trabaho. Nakaramdam ako na parang meron siyang iba. Matapos ang ilang linggo nang mapansin ko kay Lady ang pagbabago sa kanyang kinikilos, ay nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Kapag nagkikita kami ay pakiramdam ko ay napipilitan lang siya. At parang palagi siyang nagmamadali na umalis. Dumating na rin sa puntong parang iniiwasan na niyang makipagkita sa akin. O maski ang makipag-communicate. At doon ko na nga naramdamang posibleng meron na siyang third party. At isang araw ay dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko. Nakipagkita sa akin si Lady at sinabi niyang gusto na niya na makipaghiwalay. Dennis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba tong sasabihin mo kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? At kung bakit iniiwasan mo na ang tawag ko? Oo. May iba ka na? I'm sorry, Dennis. Lady, seryoso ka ba? Lady, ikakasal na tayo. Alam ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Paano? Sino? Hindi mo kilala. Kapitbahay ko siya. Ano? Kapitbahay mo? Sino? Sino doon? Bagong lipat lang siya. Nung March lang siya lumipat. Nung March? 1 buwan matapos ko mag-propose sa'yo? Oo. Paano? Paano nangyari yun? Lady, 4 years na tayong magkarelasyon. Tapos ipagpapalit mo ako sa lalaking kakakilala mo lang ng wala pang kalahating taon? I'm sorry, Dennis. Pero sa tingin ko, mahal ko si Mateo. Mateo? Hindi. Hindi ako naniniwalang pag-ibig yan. Dennis, hindi ko maipaliwanag. Basta pakiramdam ko, ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pakiramdam ko, tinadhana kami. Itinadhana? Dennis, nung dinala niya ako sa palasyo nila... Teka, palasyo? Hindi. I mean, sa bahay nila. Hindi, malinaw na sinabi mo sa akin ang salitang palasyo. Na mali lang ang dinig mo. Lady, kilala kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Dennis, alam ko na mahirap paniwalaan ang mga susunod kong sasabihin. Pero,
May palasyo si Mateo. Natatandaan mo ba nung buong araw kitang hindi kinontak? Lady, hindi mo lang ako isang araw hindi kinontak. 2 linggo kang hindi nagparamdam. At nang pumunta ako sa inyo, ang sabi ng mga magulang mo, nagpaalam ka raw na may pupuntahan. At 2 linggo kang nawala. Ano? Lady, please, hindi kita huhusgahan. Pero ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Okay, sige. Sinundo ako ni Mateo sa bahay. Dinala niya ako sa lugar nila. Nakatira siya sa gitna ng gubat. At sa gubat na yon, may isang malaking palasyo. Doon ko nalaman na isa pala siyang prinsipe. Nagulat ako dahil pagdating ko may isang napakalaking handaan. Isang napakahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At nandun din ang mga magulang niya. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na raw nila akong hinihintay. Kumain ako ng marami at ang sasarap ng pagkain. Tapos ang dami ring kanin tsaka iba't ibang gulay. Tapos inoffer nila yung pinakamasarap daw nilang pagkain. Kanin na kulay itim. Pero dahil busog na ako, tinanggihan ko. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Mateo sa bahay. Tapos ang sabi niya, sa susunod niya raw akong sunduin, sana sumama na ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng isang supot na punong-puno ng pera. Lady, nare-realize mo ba na ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo? Lady, 2 linggo kang nawala. Hindi ko alam yung sinasabi mong 2 linggo. Isang araw lang akong nawala, Dennis. At totoo ang lahat ng sinasabi ko. Andito pa nga sa bag ko, may natira pa nung napakaraming perang binigay niya sa... Teka nga, sandali. Teka lang. Bakit ang dami kong dahon sa bag? Nasaan na yung pera? Andito yun eh. Bakit puro dahon na? Nasaan na? Gusto ko sanang dalhin si Lady sa psychiatrist, pero ang unang kutob kong naramdaman ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Lady Papadudut. Masyadong malapit ang kinuwento niya sa mga nabanggit dati ng magtatawas, ang tungkol sa palasyo, ang tungkol sa engkantong prinsipe na gustong asawahin si Lady. Bukod pa dyan ay alam kong kapag dinala ko si Lady sa ospital at kinonfine, agad siyang mapupunta sa psychiatric ward at papainumin ng kung ano-anong gamot. At oras na ipasok ko siya roon ay mahihirapan na akong ilabas siya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay baka hindi ko na siya mailigtas sa loob ng ward kung sakaling doon siya matsyempohang sunduin ulit ng engkanto. At baka sa pagkakataong yon ay tuluyan na ngang sumama si Lady sa kanya. Dahil sa nangyari ay agad kong inalerto ang mga magulang ni Lady. Ipinaliwanag ko sa kanila ang pagkakatugma ng mga sinabi nito sa akin sa mga sinabi dati ng magtatawas. At dahil maski sila ay hindi may paliwanag ang mga nangyayari ay pumayag din sila na huwag munang dalhin sa psychiatrist si Lady. Sinabihan ko na lang sila na huwag munang papasukin sa trabaho si Lady at huwag hayaan na mawalan ito ng tagabantay. Agad ko rin kinontak ang mga kamag-anak namin sa probinsya at ipinahanap ang nagtawas kay Lady. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na namatay na pala ito ang magtatawas. Hindi man sinabi sa amin ang dahilan ay natakot ako na baka may kinalaman sa pagtulong niya kay Lady ang kamatayan ng matanda. At dahil dito, mas lalo akong nabahala para kay Lady. Kaya agad akong nagpaalam ng leave sa trabaho at nakisuyo sa mga magulang ni Lady na doon muna ako manirahan sa bahay nila upang bantayan ito. Ikinulong namin si Lady sa kanyang kwarto na siyang kinagalit niya ng husto. Nang magsimulang magalit at magwala si Lady ay napilitan na rin kaming itali ang kanyang mga kamay sa kama. Awang-awa ako kay Lady Papadudut at alam kong maski ang mga magulang niya ay awang-awa na rin sa kanya. Pero minabuti namin at tibayan ang loob para na rin sa ikagagaling ng aming minamahal. Pakawalan niyo ako,
Anak, patawarin mo kami. Kapag hindi namin to ginawa, baka magwala ka na naman at masaktan mo lang ang sarili mo. Bitiwan niyo ako! Alam ko namang yung si Dennis ang may pakana ng lahat ng to eh! Dennis, walang iya ka! Lady, parang awa mo na. Kumalma ka na. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Anong kapakanan? Alam ko naman kung anong dahilan kung bakit mo ginagawa to eh! Nagagalit ka! Nagagalit ka dahil nakipag-break ako sa'yo! Lady, hindi yun ang dahilan. Lady, may sakit ka. Kailangan muna namin gawin to hanggat hindi ka pa gumagaling. Wala akong sakit! Hindi mo malinaw sa'yo? Hindi ikaw ang mahal ko! Si Mateo! Si Mateo ang mahal ko! Bitiwan niyo ako! Lady, parang awa mo na anak, kumalma ka na. Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Susundayin ako ni Mateo at sasama ako sa kanya! Please, Lady, parang awa mo na. Kung dumating ulit si Mateo, huwag kang sasama sa kanya. Mapapahamak ka lang. Nagsiselos ka lang. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyong hintayin na magalit si Mateo dahil papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Diyos ko! Tulungan mo ang anak ko! Huwag na huwag mong gagawin niya pagkukrusahan ako! Dennis, iabot mo sa akin yung crucifix! Huwag mong gagawin yan! Lino! Tonton! Tulungan niyo kami dito! Ang lakas ng ate niyo! Masamang espiritu! Layuan mo ang anak ko! Atong iyo! Ilayo mo yan sa akin! Ilayo mo! Wilma! Nahihirapan na anak natin! Tanggalin mo muna yung krus! Hindi niyo kami mapipigilan ni Lady! Dennis! Hindi ka mahal ni Lady! Sa akin ka sasama! At wala ka nang magagawa! Hindi! Hindi ako papayag! Mahal ko si Lady! Nagmamahalan kami! Ikaw ang umalis! Nilagat! Nagpasala ka nga mo na nilagat! Nay! Ang krus! Ibalik niyo! Yun na siguro ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paanong nagbago ang pagkatao at ang boses ni Lady at naging isang lalaki. Iba din ang taglay niyang lakas at kahit na 5 tao kami na sumusubok na itali siya at pakalmahin ay hirap na hirap kami sa panlalaban niya. Halos magkasugat din ang mga paa at braso ni Lady sa pagkakatali at panlalaban niya. Kaya minabuti naming palitan na rin ng tali ng mas makapal na tela. Noong una ay talaga rin nanlalaban si Lady kapag dinidikitan namin siya ng krus o ng rosaryo. Pero nang tumagal ay kumalma na rin ito at hindi na nanlaban. Pero kapag inilalayo namin ang krus ay bumabalik na naman siya sa nakakapangilabot niyang pagsisigaw at pagwawala. Kaya naman minabuti na rin namin na hindi na alisin sa tabi niya ang krus kahit para kumalma na siya. Para makasigurado kaming hindi na siya muling aatakihin ng engkanto. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay kumalma na talaga ng husto si Lady. At unti-unti na rin bumalik ang kanyang sariling huwisyo. At tulad ng dati ay wala na naman siyang maaalala. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatali siya sa kama at may katabing mga krus. At kahit pa umiyak ng umiyak at magmakaawa sa amin si Lady ay hindi kami pumayag na kalagan siya. Sa takot na baka bumalik na namang muli ang pag-atake ng galit na engkanto. At kahit na kumalma si Lady, Papa Dudut ay patuloy naman siya sa pag-iyak sa mga sumunod na araw. May mga oras pang tulala na lang siya habang nakaratay.
At kahit na nakalimutan niya ang nangyaring pagwawala niya at tilang pagsapi sa kanya ng engkanto, ay hindi naman niya nakalimutan na gusto niyang sumama dito. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung matatawa ako o magagalit o maiiyak na lamang. Dahil ang karibal ko kay Lady ay isang engkanto. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghang ito, ang talagang bumaon sa akin ay ang sakit na marinig mula sa babaeng mahal na mahal ko ang sabihin niyang hindi niya ako mahal at may iba na siyang gusto. Gusto ko mang kumbinsihin ang sarili ko na epekto lamang ito ng panlilinlang sa kanya ng engkanto. Hindi ko rin maiwasan na masaktan at maisip na baka yun naman talaga ang katotohanan. Na hindi niya ako mahal, na hindi na ako mahal ni Lady. Ilang araw mula nang iginapos namin si Lady dahil sa kanyang pagwawala, ay dumating na ang isa pang magtatawas na nakuha ng aking kamag-anak sa probinsya. Katulad ng ginawa ng namayapang magtatawas ay sinuri niya muna kung ano nga ba talaga ang aming kinakaharap na elemento. At tulad nga ng sinabi ng dating magtatawas, ay kinumpirma niyang engkanto raw ito na may mataas na katungkulan at nagkagusto kay Lady. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga ritual ng panggagamot. Pero nang magwala ng muli si Lady ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na boses ng lalaki mula sa kanyang maliit at payat na pangangatawan. Namalas ko ang takot sa mata ng magtatawas. Nang mapakalma ng magtatawas si Lady ay kinausap kami ng matanda. Humingi siya ng tawa dahil hindi na raw niya kayang ituloy ang panggagamot. Masyado raw malakas at makapangyarihan ang engkanto at natatakot siyang balikan siya nito. At dahil sa mga sinabi ng magtatawas ay nabalot kami ng takot at pinanghinaan kami ng loob. Hanggang sa nakita ko ang krus sa tabi ni Lady. At naalala ko kung paano naggalit ang engkanto nang itinabi namin ito sa kanya. Dito ako nakaisip na kumausap ng pare. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Father, may gusto po kasi sana akong ikonsulta sa inyo. Sige, ano yun? Father, paano po ba magpa-exercise? Exercise? Bakit? May kakilala ka bang sa tingin mo ay sinasapian ng demonyo? Father, hindi po demonyo. Engkanto po. Parang naengkanto po kasi yung girlfriend ko. Alam mo, iho, sa simbahang Katoliko, mapaengkanto pa yan, lamang lupa o maligno, manifestasyon lang ang lahat ng yan ng demonyo. Demonyo po yung umatake sa girlfriend ko? Sa ating paniniwala, dalawa lamang ang puwersang mayroon sa mundo, ang demonyo at ang Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at may kapangyarihan itong mag-iba-iba ng anyo depende kung saan tayo pinakamahina at madaling mamanipulan nito. At kung tutusin ay hindi lang supernatural ang anyo ng demonyo. Namamalas din natin ang puwersa nito sa tuwing nagpapatalo tayo sa temptasyon ng kadiliman. Ang pagnanakaw, ang pagpatay at pananakit sa kapwa at iba pang mga makasalanang gawain, mga pangyayari din yan kung saan namamalas natin ang impluensya ng kadiliman. Pero bago ang lahat, ano ba ang nangyari sa girlfriend mo? Father, nagsimula po kasi ang lahat ng magbakasyon po kami ng girlfriend ko sa probinsya. Lady po ang pangalan niya. Isang araw, nang namasyal kami sa may batis doon, nawala po siya ng matagal. At nung matagpuan ko siya, nakatulala na lang siya sa harapan ng isang malaking puno. Matapos po nun, nagkasakit siya at hindi makita ng mga doktor kung ano ang dahilan ng sakit. Nang nagpatawas po kami sa manggagamot dun sa amin, sinabi na may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. Nangyari po yun mga 1 taon nang nakakalipas. Pinagamot niyo siya sa isang albularyo? Opo eh. Sige. Tapos, ano na nangyari? Matapos po naming magpatawas, bumalik naman sa normal si Lady.
Pero isang buwan matapos ko mag-propose sa kanya ng kasal, kinausap niya ako na gusto na raw niyang makipag-break. Dahil iba na raw po ang mahal niya. At nang ikinuwento po niya kung saan niya nakilala at ang pagkatao ng lalaking yun, tumugma po dun sa description ng magtatawa sa engkantong nakita niya na nagkagusto kay Lady. At nagsimula ulit siyang atakehin ito nung mag-propose ka sa kanya ng kasal? Opo, Father. At nung hindi po ako pumayag, doon na po siya nagwala. At dahil din po kakaiba na yung pagwawala niya, ikinulong po namin siya sa kwarto at iginapos sa kama. Iginapos niyo siya? Opo, Father. Wala na po kasi kaming ibang choice dahil nagwawala po siya at natakot kaming baka saktan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya rin po na susunduin daw po kasi siya ulit ng engkanto at sinabi niyang sasama na siya dito. At saka, Father, nung idinikit po ng nanay niya ang krus sa kanya, bigla pong nag-iba ang boses niya. Nakakapangilabot po. Tapos bigla po siya naging malakas. At 5 pa kami na nagtulong-tulong para lang mapigilan siya sa pagwawala niya. Katakataka ngang mga pangyayari yun, ano? Pero, alam mo Iho, hindi kasi kami basta-basta pwedeng gumawa ng exorcism hanggat hindi na-rule out ang ibang factors. Naikonsulta niyo na ba siya sa psychiatrist? Father, hindi pa po. Natatakot kasi kami na baka lumala lang siya kapag ipinasok namin siya doon. Pero kailangan Iho. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong sagot mula sa isang pari na katulad ko. Pero kailangan muna nating masiguro na ang pagwawala ni Lady ay hindi dahil sa ibang bagay na pwede namang masolusyonan ng gamot at therapy. Lalo pat nabanggit mo na ikakasal na dapat kayo. Alam naman nating lahat na ang pagpapakasal ay isang napakalaking life decision na maaaring makapagbigay ng matinding stress sa isang tao psychologically. Father, please, parang ahawan niyo na po. Kahit bisitahin niyo lang po muna si Lady. Pero sige po, pangako. Pagkatapos po nun, kukonsulta po kami sa isang psychiatrist. Isa sa mga itinanong ni Father ay kung bakit daw kami sa albularyo unang lumapit. Kumusta raw ba ang aming relasyon sa Panginoon? Hindi ako handa at medyo nagigilty ako sa tanong ni Father. Kahit kasi Katoliko ako at ang pamilya ko ay hindi naman ganong kalakas ang aming paniniwala at pagpapractice ng aming relihiyon. Kumbaga, nagsisimba na lang kami dahil obligasyon at dahil nakasanayan na. At kapag nasa simbahan kami o nagdarasal, ay kadalasang wala naman talaga doon ang atensyon namin. Ako mismo, aaminin ko, ay madalas na naiinip at nagsiselfone at nabubore sa misa. Kaya palagi na rin akong late na dumarating. Hanggang noong lumaon na nga ay nagsisimba na lamang ako kapag may nagyayaya. Si Lady naman, sa pagkakaalam ko ay medyo ganun din ang pamilya niya. Parang ang nanay niya na nga lang ang talagang linggo-linggo sa kanila kung magsimba. Ipinaliwanag ni Father na kadalasan daw kasing nagsisimula ang isang demonic possession kapag ang biktima ay nasa krisis ng kanyang pananampalataya. O kung hindi naman ay may mga personal na dinadala. Sinabi din niya na dapat daw sana ay hindi muna kami kumonsulta sa magtatawas dahil isa daw itong forma ng occult at ang mga paganong paniniwala at practices na tulad daw noon ay maaaring gamitin din ng demonyo bilang lagusan nito. Matapos ng aming pag-uusap ay inischedule ni Father ang pagbisita niya kay Lady. Pinayuhan din niya ako na mangumpisal at kung maaari daw, pati na rin sana ang lahat ng nakapalibot kay Lady. Mahalaga daw kasi na maihanda muna namin ang aming mga sarili at pagtibayin ang paniniwala sa Panginoon upang hindi rin kami atakihin ng demonyo. Lalo pat parang kinakalaban na rin namin ito sa kagustuhan naming mailigtas si Lady. Magkukumpisal na rin sana ako kay Father, pero sa kung anumang kadahilanan papadudot ay bigla akong inatake ng hika. Bukod sa lampas ng 1 dekada nang huli akong magkumpisal, ay meron din akong kasalanang mga nagawa sa buhay na parang hindi ko pa kayang sabihin sa ibang tao.
kahit nasa pari pa. Nagsinungaling na lamang ako kay Father at ang sabi ko ay may isa pa akong lakad na pupuntahan na importante. Pero naramdaman yata ni Father ang aking pag-aalinlangan. Dahil sinabihan niya ako ng ang paboritong trick ng demonyo ay papaniwalain ng isang tao na hindi siya worth it na patawarin at mahalin ng Panginoon. Pero sana nga ay nilakasan ko pa ang loob ko na mangumpisal, Papa Dudut, dahil sa pag-uwi ko, kinagabihan noon ay nagkaroon ng nakakakilabot na karanasan. Pabalik na ako ng bahay ni na Lady at dahil nakatira sila sa isang medyo bago pang subdivision, ay iilan pa lamang ang mga bahay dito. Nang madaan ako sa isang talahiban na walang ilaw ang daanan, ay biglang tumirik ang aking sasakyan. Ano ba to? Bakit tumigil? Isit. Ano bang sunod-sunod na kamalasan to? Bakit ayaw? Yung makina kaya? Hindi naman nag-overheat. Wala namang problema. Saan galing tong asong to? Doggy, huwag mo akong lapain. Mabait ako. Pa, sagutin mo. Pa, please. Hello? Dennis? Pa, ano po kasi? Andito na ako sa subdivision nyo. Tumirik po kotse ko. Pero hindi po ako makalabas ng kotse kasi may aso na gusto akong kagatin. Ganun ba? Nasaan banda ka ba? Sa Sampaguita Street po ata to. Basta yung puro talahib pa. Okay, sige. Teka po. Ayan, parang nawala na yung aso. Subukan mo kaya uli i-start yung kotse. Sige po. Pa, ayaw pa rin po mag-start eh. Pero yung headlights bumukas na. Dennis? Ayos ka lang ba, anak? Pa, ano po kasi? May lalaki na nakatayo sa harap. Paanong lalaki? Di, humingi ka ng tulong. Hindi po siya gumagalaw pa. Nakatayo lang po siya. Nakatingin sa akin. Ano? Oh, bakit anak? Pa, namatay ulit yung headlights. Nasaan na yung lalaki? Sobrang dilim po. Hindi ko po... Dennis? Bumukas ulit yung headlights. Mas malapit na yung lalaki. Mga isang dipa na lang ang layo sa kotse. Kausapin mo kaya? Wala po siyang muka. Ano? Pa! Namatay ulit yung headlights! Please! Parang awan niyo na po! Puntahan niyo na po ako dito! Isama niyo na rin si Tonton! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung nasa na yung lalaki! Baka kung anong gawin niya sa akin! Pa! Bilisan niyo! Niyulog niyo dyan itong kotse! Puntahan niyo na ako! Sino magbabantay kay Lady kung pumunta kami dyan? Pa! Ang hirap sa'yo, Dennis. Bukod sa napakamakasarili mo na, ay napakaduwag mo pa. Kaya ayaw na sa'yo ni Lady dahil wala kang kwentang lalaki. Boss! Boss! Gising! Ha? Boss! Kanina pa po kayo tulog dyan. Muntik na nga naming pwersahin buksan tong pinto eh. Anong nangyari? Nagro-ronda po kami. Tapos naabutan namin kayo dito patay ang makina ng sasakyan. Okay lang po ba kayo? Ha? Wala bang ibang tao kayong nakita dito? Wala po. Kayo lang po. Patay yung sasakyan nyo tapos natutulog kayo sa loob. Delikado pa ho yun dahil sobrang dilim ho dito. Buti wala hong aksidenteng nangyari.
Sa pagdating ko sa bahay ni na Lady ay minabuti kong isarili ko na lamang ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing takutin pa sila sa mga nangyari sa akin. At nang pumasok ako sa kwarto ni Lady ay kita kong tahimik lang siyang nakahiga dito. Ang krus ay malapit pa rin sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa akin at parang may pilyang ngiti sa kanyang mga mukha. Pinulong ko rin ang kanyang pamilya at sinabi ko sa kanila ang napag-usapan namin ng pare. Ang sabi ko sa kanila ay makakabuti siguro na bago dasalan ni Father si Lady ay mangumpisal muna kami ng aming mga kasalanan dito. At sinabi ko rin sa kanila na mas makakabuti siguro kung sabay-sabay kaming magdarasal ng rosaryo bawat oras at ipagtirik ng kandila si Lady. Nang nagdarasal na kami ay kita kong apektado si Lady. Kahit na hindi siya nagwawala kagaya ng dati ay iyak naman siya ng iyak. Nagmamakaawa na itigil na raw namin ang ginagawa namin dahil lang sakit daw sa tenga. At para daw pinupunit ang kanyang kalamnan. Kahit na naaawa kami ay pinagpatuloy lang namin ang pagdarasal at hindi kami tumigil. Nairaos namin ang gabing yon nang wala namang ibang kababalaghan pang nangyari. At minabuti naming maghalinhina ng tulog at palaging dapat ay may isang gising para magbantay kay Lady. Kinabukasan, Papa Dudut, sa pagdating pa lang ng pare ay hindi na mapakali si Lady. At nang isa-isa na kaming nagkumpisal sa pare ay kung ano-ano rin ang mga lumalabas sa bibig ni Lady. Tawa ng tawa. Nagmumura, nagagalit at nagsasabi ng kung ano-anong mga nakakahiyang bagay tungkol sa bawat isa sa amin. Pero nilaksa namin ang aming loob at pinagpatuloy lang namin ang mga ginagawang paglilinis ng kasalanan. At kita ko rin na parang pinapawisan si Father. At ramdam kong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni Father at tumawag pa siya ng isa pang pare na makakatulong sa kanya. At silang dalawa na ang nagtulong na dasalan si Lady. Habang dinadasalan at winiwisikan ng pare si Lady ng holy water, ay nagwawala ito. At hindi nga tumagal at lumabas na naman sa kanyang bibig ang nakakakilabot na boses ng lalaki. Kung ano-anong mga masasama at mahahalay na bagay ang sinasabi niya. At dumating pa sa puntong nagsasalita ito ng lengguwahe na hindi namin maintindihan. Hindi nagtagal ay kumalma na rin si Lady. At nakita ko sa kanyang mga mata na nanumbalik ang kanyang huwisyo. Pero dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog na lamang ito. Bago umalis ang pare ay binigyan niya kami ng mga medalyon. St. Benedict's Medal. Ito raw ay isang mabisang medalyon na pangontra sa demonyo at iba pang puwersa ng kapahamakan at kadiliman. Ang bilin niya ay ipasuot daw namin ito kay Lady upang maprotektahan siya nito. Pero mas magiging mabisa daw ito kung kaming lahat ang magbabalik loob sa Diyos. At kung mas pagtitibayin namin ang aming paniniwala sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dennis? Lady? Dennis? Bakit ako nakagapos? Ha? Wala kang maalala? Bakit niyo ako ginapos? Lady, kasi nagkasakit ka. Nagwawala ka. Ako? Nagwawala? Oo. Hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Pabayaan mo na muna. Magpahinga ka na lang muna at huwag mo nang isipin yon. Dennis, tanggalin mo nga itong mga to. Nahihirapan ako. Hindi ako makakilos. Ha? Dennis, please. Masakit ang katawan ko. Ang sakit nitong mga kamay at paa ko. Sige. Pero teka, isusuot ko muna to sa'yo. Huwag mo munang tatanggalin. Ano to? St. Benedict's Medal.
Dennis, naulit na naman ba yung nangyari sa akin dati nung magbakasyon tayo sa inyo? Oo. Sige, wag mo na lang muna akong kalagan. Sigurado ka? Oo. Lady, ano ba ang huli mong naaalala? Aso. May naaalala kong aso. Nadaanan ko. Nakatayo siya malapit sa isang puno. Pauwi na ako nun sa bahay. Yun lang ang naaalala mo? Oo, pero nitong mga nakaraang buwan, may mga pagkakataon akong nagugulat ako kung bakit ako nasa lugar na yon. Dennis, natatakot ako. Shh! Huwag kang matakot. Andito lang kaming lahat para sa'yo. Yayakapin kita. Poprotektahan kita. Pero paano kung ikasal na tayo tapos mangyari uli sa akin to? Ikasal? Hindi mo na naaalala na nakipag-break ka sa akin? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. At dahil nga rin doon, kaya ako naisip na baka bumalik yung kondisyon mo dati. Dahil alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Maraming salamat at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan. Hinding-hindi kita pababayaan at iiwan, lady. Hanggang kamatayan. Matapos ang pagdarasal na ginawa ng mga pare sa awa ng Diyos ay hindi na rin naulit pa ang mga kababalaghang nangyari kay Lady. Nang nakarecover din siya ng kaunti ay sinunod din namin ang payo ng pare at kumonsulta na nga rin kami sa psychiatrist. Ayon po sa pagsusuri sa kanya ng kanyang doktor ay maaaring nagkaroon lamang daw siya ng dissociative episodes. Dahil daw sa matinding stress. Maaari din daw na nakakontribute dito ang psychological distress na maaaring nirepress niya na dulot ng aming napipintong pagpapakasal. At dahil sa pagsusuri ng mga doktor ay minabuti kong kausapin si Lady nang masinsinan kung handa na nga ba talaga siyang ikasal na. At kahit na sinasabi niya na oo, handang-handa na siya, ay napagkasunduan naming iurong ng isa pang taon ang aming pagpapakasal para mas maihanda pa namin ang aming mga sarili sa magiging malaking pagbabago sa aming mga buhay. Sa loob ng isang taon ay nakita kong bumalik na sa dati niyang sigla at pagkatao si Lady. At dahil na rin siguro sa aming dinaranas ay naramdaman kong mas tumibay pa ang aming samahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy na ang aming kasal at inexpect ko na makakamit na rin namin ang aming happily ever after. Isang taon matapos manganak si Lady ay bumukod na rin kami ng tirahan, Papa Dudut. Nakabili kami ng isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. At dahil medyo busy rin kami sa trabaho ay kumuha kami ng yaya na makakatulong sa pagbabantay sa aming anak. Pero isang araw ay kinalabutan ako sa mga sinabi sa akin ng aming yaya. Sir, napansin ko po, parang mababaw itong gutli sa labi ng baby, ano? Ha? Anong gutli? Itong nasa ibabaw po ng labi natin na medyo mahaba at nakalubog. Sana mas lumubog pa yung kay baby paglaki niya, no? Bakit naman? Kasi po, may pamahiin sa lugar namin na kapag ang isang tao daw po ay walang gutli sa labi, engkanto daw po yun. O kung hindi man, lapitin daw po ng engkanto. Ano? Naku, natakot ulit kayo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kasabihan lang naman yun dun sa amin. Nga pala, sir, kagabi pala nung wala kayo ni ma'am, may pumunta dito na weirdong lalaki. 10 oras ng gabi. Lalaki? Nakausap mo? Opo. Natakot nga po ako nung una kasi 10 oras na ng gabi. Tapos may nagdo-doorbell. At dahil natakot po ako, nagmasid muna ako sa bintana. Sinilip ko lang siya ng matagal. Tapos natakot po ako kasi
Nakatayo lang siya doon sa labas ng gate. Hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa. Tapos, nagdoorbell ulit. Kaya napilitan na po akong labasin siya. Anong sabi niya? Hinahanap niya po kayo ni Ma'am. Bakit niya daw kami hinahanap? Hindi naman po niya sinabi kung bakit. Basta nung sinabi ko po na wala kayo, ang sabi niya lang alagaan kong mabuti si baby. Tapos babalik na lang daw po siya pag 7 years old na si baby. Ano? Oo nga po Kaya nga po ang weirdo nung lalaki. Pero po ba kayong nakaaway o kakilala na may tililing? Wala. Bakit niya sinabi na babalikan niya si baby? Wala naman pong sinabi. Basta yun lang, alagaan ko raw ang bata. Tapos nung tinanong ko kung may ipagbibilin ba siya, ang sabi niya lang babalik na lang daw po siya kapag 7 years old na nga si baby. Anong itsura ng lalaki? Ay, matangkad po Mistisuhin. Pero hindi ko rin po masyadong maaninag yung mukha kasi nga po madilim na. Nakuha mo ba ang pangalan niya? Ano nga ba yun? Mark po yata. Ay, hindi po. Mateo pala. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang narinig ko ang pangalang binanggit ni Yaya Papadudut. Akala ko'y natapos na ang nakakakilabot na bahagi na yon ng aming buhay. Pero mukhang hindi pa pala namin ito natatakasan. Naisipan namin na lumipat ni Lady pero alam naming mahihirapan kaming gawin yon lalo pat nakapagsimula na kaming maghulog sa bahay. At isa pa ay wala rin naman kaming kasiguraduhan na kapag lumipat kami ay hindi na kami masusundan. Dahil din sa mga nangyari ay na-realize ko na naging kampante na naman pala kami ni Lady sa aming pananalig sa Diyos. Nang maging payapa na ang lahat ay hindi na kami madalas nagdarasal kahit na dati araw-araw kaming nagro-rosaryo sa bahay. Kahit ang pagsisimba ay minsan amin ang nakakalimutan na gawin. Kaya binalik namin ni Lady ang habit ng pagdarasal at pananalig sa Diyos. Isinuot namin muli ang medalyon na ibinigay sa amin ng pari at inihingi namin si baby ng medalyon na sinisiguro naming hindi matatanggal sa damit o sa katawan niya. 1 taon pa lamang ang aming anak Papadudut. 6 na taon pa ang aming bubunuin ng mga araw at gabi na hindi na kami mapapalagay sa pagtulog dahil sa pangambang baka gambalaing muli at ipahamak pa ng engkanto ang aming anak. Kaya sa lahat ng aming makakaya, ay pipilitin namin ni Lady na kumapit at maging tapat sa Diyos at sa isa't isa at maging mabuting asawa at tao. Kailangan naming maging malakas, magpakatatag at maging mas mapagtiwala sa Diyos sapagkat ang mga yon ang aming magiging pinakamatibay na sandata laban sa puwersa ng temptasyon, kasamaan at kadiliman sa mundo, pati na sa mga kalabang nakikita man o hindi. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Dennis. Barangay LS 97.1.